channeling your energy. Libra, kung napadaan ka sa reading na to, pakiramdam mo muna ang energy. May isang bagay na matagal mo nang iniisip pero nitong mga nakaraang araw parang paulit-ulit itong bumabalik sa isip mo. Hindi ito basta alala lamang. Maaring may sitwasyon, tao o desisyon na hindi pagganap ang pakiramdam mo. Hindi lahat ng pagkawala ay talo. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtanggi. At hindi lahat ng pagkakaantala ay nangangahulugang hindi mangyayari. Sa reading na to, may lumalabas na mensahe tungkol sa isang katotohanang matagal nang nakatago. May isang yugto sa buhay mo na tila hindi pa tuluyang nagsasara at ngayong July 2026, unti-unti nitong humihingi ng atensyon. Kung ikaw ay Libra, Sun, Moon o Rising, welcome sa iyong July 2026 General Reading. Kung ang mensahe ay tumugma sa sitwasyon mo, kunin mo bilang gabay. Kung hindi naman, hayaan mo itong dumaan at baka para ito sa ibang Libra na nangangailangan ng mensahe ngayon. Ako si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, sabay-sabay nating anyayahan ng Divine Light, ang ating Guardian Angels at ang pinakamataas na liwanag na may dalang gabay, karunungan at proteksyon para sa reading na to. At isang paalala lamang, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung may gumagamit ng aking pangalan at sila ang unang lumapit sa inyo para mag-alok ng reading o humingi ng bayad, huwag po kayong basta maniwala. Maging mapanuri po tayo lalo na sa mga posters account. Ngayon, simulan na natin. Ang pinakaubod ng energy mo ngayong July ay umiikot sa tema ng pagbawi sa sarili mong kapangyarihan. May lumalabas na pakiramdam nitong mga nakaraang buwan, parang masyado kang napagod sa pag-a-adjust para sa ibang tao. May Libra rito na paulit-ulit na nagbibigay ng second chance. Paulit-ulit ding umaasa, paulit-ulit ding nagsasabi ng baka this time magbago. Pero ngayong July, parang may parte sa'yo na nagsasabing, tama na. Hindi ito energy ng paghihiganti. Hindi rin ito energy ng pagiging malamig. Ito ay energy ng pag-aalala kung sino ka bago ka nagsimulang magduda sa sarili. May mga Libra na matagal nang kine-question ang sarili. May kasalanan ba ako? Kasalanan ko ba? Kulang ba ako? Ako ba ang problema? Pero ang nakikita ko rito ay hindi ikaw ang kailangang baguhin. Ang kailangang baguhin ay ang paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. May pagkakataong mas mabilis mong patawarin ang ibang tao kaysa patawarin ang sarili mo at doon ka mas napapagod. July is asking you to reclaim your confidence, not through pride, but through clarity. Ang buong buwan ay parang unti-unting pagtanggal ng belo sa mga bagay na hindi mo dati nakikita. Hindi ito dramatic, hindi ito bigla ang revelation, kundi parang puzzle na isa-isang nabubuo. May makikita kang pattern, may mapapansin kang paulit-ulit na behavior ng isang tao, may maririnig kang information na magpapaisip sa'yo. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang lahat, saka mo maintindihan kung bakit hindi naging maayos ang ilang pangyayari nitong mga nakaraang buwan. May Libra rito na matagal nang may kutob. Hindi mo lang mapatunayan noon pero ngayong July, parang kusa nang lalabas ang mga piraso ng katotohanan. Hindi para sirain ka, kundi para palayain ka. May lumalabas ding energy ng pagbagal. Kung sanay kang laging nagmamadali, mapapansin mong parang hinihila ka ng universe na huminto sandali. Hindi ito blockage, hindi ito malas. Ito ay pagkakataon para hindi ka na maulit sa parehong pagkakamali. Sa usaping kalusugan, ito ay general reading lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor. Ang pinakaunang lumalabas ay ang balikat, batok, leeg at upper back. Parang may Libra rito na matagal nang nagdadala ng emotional stress, kaya kahit nagpapahinga ay parang hindi nawawala ang paninigas ng katawan. May energy rin sa jaw o panga.
Baka napapansin mong nakakagising kang nakakakuyom ang panga o madalas sumakit ang ulo pagkatapos ng stressful na araw. May ilan ding Libra na kailangang bantayan ang mata lalo na kung mahaba ang oras sa cellphone or computer. Isa pang lumalabas ay ang bituka at digestion. Kapag sobrang dami mong iniisip, maaring maapektuhan ang pagkain o digestion mo. Paalala ng energy, hindi sapat ang tulog kung ang isip mo ay hindi nagpapahinga. Maglaan ng oras para sa tahimik na paghinga, paglalakad o simpleng pahinga ng walang cellphone. Minsan ang katawan ang unang nagsasabi na pagod ka na bago pa ito aminin ng isip mo. Hindi pera ang unang magiging hamon, hindi rin trabaho. Ang unang challenge mo ay ang pagdedesisyon. May dalawang landas na parang parehong may dahilan, parehong may risk, parehong may kapalit. At dahil ayaw mo makasakit o magkamali, minsan mas pinipili mong huwag munang pumili. Pero ang mensahe rito, kapag maayos mong pinatagal ang desisyon, baka ang pagkakataon na mismo ang pumili para sa'yo. May lumalabas ding energy ng isang taong babalik para ipaliwanag ang sarili. Hindi ito nangangahulugang kailangan mo siyang tanggapin. Ang tanong ay, kapag bumalik siya, pareho pa rin ba ang dahilan kung bakit siya umalis o nagbago na talaga? Ito ang magiging isa sa pinakamalalim na tanong ng July para sa maraming Libra. Hindi lahat ng closure ay nangangailangan ng reunion. Minsan sapat na ang malinaw na katotohanan para makalaya ang puso. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay mo ngayong July. Habang tinitignan ko ang energy na to, parang may dalawang kwento ang sabay na tumatakbo. May kwento ng pagtatapos at may kwento ng bagong simula. Hindi sila magkasunod, magkasabay silang nangyayari. Kaya maraming Libra ang magsasabi ngayong July, nalulungkot ako pero gumagaan din ang pakiramdam ko. Yan ang energy na lumalabas. Para sa mga may asawa at kung ikaw ay may asawa na Libra, may isang usapin na matagal nang iniiwasang pag-usapan. Hindi naman ito laging away, mas nakikita ko rito ang katahimikan. Pareho kayong busy, pareho kayong pagod, pareho ninyong iniisip na naintindihan kayo ng isa't isa. Pero sa totoo lang, pareho na pala kayong may mga tanong na hindi nasasagot. July ang panahon ng honest conversation. Hindi para magsumbatan, kundi para maibalik ang emotional connection. May lumalabas ding energy ng pagpaplano, maaring tungkol ito sa bahay, paglipat, renovation o malaking gastusin para sa pamilya. Ang payo ng energy, huwag pairali ng pride. Kapag parehong gustong manalo sa argumento, walang tunay na panalo. Mas magiging matatag ang relasyon kapag parehong marunong makinig. Kung may partner ka ngunit hindi pa kasal, may nakikita akong sitwasyon na parang may isang taong mas nagbibigay kaysa sa isa. Hindi ibig sabihin na walang pagmamahal pero hindi pantay ang effort. May Libra rito na laging unang nagchat-chat, laging unang nag-aayos, laging unang umiintindi at nitong July mapapagod ka. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil gusto mong malaman kung kaya rin bang ipaglaban. Kapag huminto ka sandali, mapapansin mo kung sino talaga ang kusang lalapit. At yon ang magiging malinaw na sagot. May ilan ding Libra na makakatanggap ng apology. Pero ang tanong, humihingi ba siya ng tawad dahil nagbago siya o dahil natatakot siyang mawala ka? Magkaiba ang dalawang yun. Para sa mga singles, Libra, napakaganda ng energy mo. Pero hindi ito agad love at first sight. Ang nakikita ko rito ay may taong matagal mo nang nakakasalamuha, pwedeng sa trabaho, sa negosyo, sa online community, sa isang seminar o isang biyaheng hindi mo inaasahan.
Unti-unti kayong magiging komportable sa isa't isa. Hindi mabilis, hindi dramatic, pero napakagaan ng usapan. Ang maganda rito, hindi siya magsisimula sa matinding kilig. Magsisimula siya sa tiwala. At may isa pang energy na lumalabas. May taong mula sa nakaraan ang maaaring muling magparamdam. Pero iba na ang energy mo ngayon. Hindi ka na madaling mauto, hindi ka na basta naniniwala sa matatamis na salita at yon ang malaking pagbabago. Hindi lahat ng kaibigan ay mananatili at hindi lahat ng pagkawala ay betrayal. May libra rito na mapapansing lumalayo ang isang tao. Noong una, masasaktan ka. Pero paglipas ng ilang linggo, maiintindihan mong hindi pala pareho ang direksyon nyo. Minsan kapag lumalaki ang pangarap mo, natural ding nagbabago ang mga taong kasabay mong maglakad. Sa trabaho, may malaking pagbabago sa dynamics. May bagong supervisor, bagong sistema, bagong responsibility o bagong proyekto. Noong una, parang nakaka-stress. Pero kalaunan, dito mo mapapatunayan ang kakayanan mo. May libra ring makakatanggap ng papuri mula sa taong hindi mo inaasahan. Isang dating tahimik lang na observer, biglang mapapansin ang effort mo. Kung naghihintay ka ng recognition, may possibility itong dumating bago matapos ang buwan. Pero may paalala, huwag mong ikwento agad ang lahat ng plano mo. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya sa tagumpay mo. Mas mainam na matapos muna bago mo ibahagi. Kung naghahanap ka pa lamang ng trabaho, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang energy mo ay hindi sarado. May nakikita akong delay pero hindi rejection. May application na babalikan, may interview na tila hindi mo inaasahan. May referral na manggagaling sa dating kakilala. Mas maganda ang energy sa mga trabahong konektado sa customer service, administration, education, healthcare support, finance, creative work, online business, virtual assistance, marketing at client relations. July ay buwan ng follow-up. Kapag may application kang naipasa noon, subukan mong kamustahin. May possibility na doon manggagaling ang magandang balita. Para sa mga nagbabalak mag-abroad, ito ang isa sa pinakamalakas na energy ng reading. Hindi ko sinasabing tiyak na mangyayari, ngunit may malakas na symbolism ng paglalakbay at bagong kapaligiran. Mas lumalakas ang connection sa mga bansang Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Japan, United Arab Emirates, Ireland, United Kingdom. May ilan ding libra na hindi permanenteng lilipat. Mas nakikita ko ang training, contract work, temporary assignment o pagbisita na magbubukas ng mas malaking opportunity sa hinaharap. Kung may hinihintay kang visa, documents o resulta, July ang buwan ng paggalaw. Hindi pa man final ang lahat pero may malinaw ng progreso. Para naman sa pera, ito ang pinaka-interesting na bahagi. Hindi ito energy ng instant jackpot. Mas nakikita ko ang unti-unting pagbangon. May perang darating mula sa dating pinaghirapan, maaring delayed payment, commission, bonus, refund o project na ngayon lang mababayaran. Pero may paalala rin, may malaking tukso sa impulsive spending, may libra na mapapabili ng bagay na hindi naman talaga kailangan. Pag-isipan muna ng 3 araw bago bumili ng mahal. Kung gusto mo pa rin pagkatapos ng 3 araw, saka ka magdesisyon. Sa dulo ng July, mas magiging maingat ka na sa pera at yan ang magiging dahilan kung bakit mas magiging matatag ang financial foundation mo sa mga susunod na buwan. Bago natin tapusin, Libra, kung umabot ka hanggang sa bahaging ito ng reading, pakiramdam ko hindi aksidente ang pagpunta mo rito. May energy na parang matagal ka nang naghahanap ng sagot. Hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang sitwasyon, kundi sa sarili mong puso. Parang sinasabi mo, Lord, Universe, Guardian Angels, ano ba talaga ang gusto ninyong ipaintindi sa akin? At ngayong bahagi ng reading,
Dito pumapasok ang pinakamalalim na mensahe. Hindi ito tungkol sa paghula, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa katotohanang handa ka nang harapin. Truth be told, napakaganda ng lumabas na energy. Ang card na to ay nagsasabing may katotohanang matagal mo nang alam. Pero baka matagal mo rin itong tinatakasan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil umaasa kang baka magbago ang ending. May Libra rito, alam mong hindi ka na masaya pero pinipilit mong ngumiti. May Libra naman na alam mong wala ng effort ang isang tao pero patuloy mong ipinaglalaban. May Libra ring alam nang kailangan nang umalis pero natatakot magsimula ulit. Ang mensahe ng universe, hindi mo kailangan lokohin ang sarili mo para lamang manatili ang isang bagay. May isa pang lumalabas. May isang tao na maaring magsabi ng katotohanan sa iyo ngayong July. Hindi ito chismis, hindi rin ito paninira. Isa itong impormasyon na magpapalinaw kung bakit nangyari ang ilang bagay noon. Sa umpisa, masasaktan ka pero habang lumilipas ang mga araw, mapapasabi ka rin ng kaya pala. Napansin mo ba kapag tahimik ang paligid, mas malakas magsalita ang intuition mo? Yan ang dahilan kung bakit hinihikayat kang magkaroon ng oras para sa sarili. Bawasan muna ang ingay, bawasan muna ang opinyon ng ibang tao. Dahil minsan hindi ka nalilito dahil walang sagot. Nalilito ka dahil napakaraming boses ang pinapakinggan mo. Ang guardian angels mo ay hindi sumisigaw. Mahina silang magsalita. Kaya kailangan mo ring maging tahimik para marinig sila. At ang wisdom card to mo ay unfinished symphony. Ito ang pinaka-emotional na mensahe ng reading. May isang kabanata ng buhay mo na hindi pa tuluyang nagsasara. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong balikan ang nakaraan. Ang ibig sabihin nito may aral kang kailangan pang tuluyang maintindihan. May Libra rito na paulit-ulit na nakakaranas ng parehong klase ng relasyon, parehong problema, magkaibang tao, parehong sugat. May Libra rin na paulit-ulit na nauubusan ng tiwala sa sarili kapag may isang bagay na hindi natutupad. Pero sinasabi ng universe, hindi ka inuulit ng parehong lesson bilang parusa. Inuulit ito hanggang sa matutunan mo ang mga halaga mo. Kapag natutunan mo yon, hindi na kailangang ulitin pa. Ang mensahe ng mga angels, may 3 salita akong paulit-ulit na nararamdaman sa energy mo. Patience, discernment, healing. Hindi ka nahuhuli, hindi ka napag-iiwanan. May sarili kang timeline at ang timeline na yon ay hindi kailangang ikumpara sa timeline ng iba. Kung may mga kaibigan kang mas nauna, hayaan mo sila. Kung may mga taong tila mas mabilis ang tagumpay, ipagdasal mo sila. Dahil ang biyaya ng iba, hindi kailanman magnanakaw ng biyayang inilaan para sa'yo. Libra, pakiramdam ko, July ang magiging buwan kung saan mas pipiliin mo na ang kapayapaan kaysa drama. Mas pipiliin mo na ang malinaw kaysa magulo. Mas pipiliin mo na ang sarili mo kaysa paulit-ulit na paliwanag sa taong ayaw namang makinig. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi? Kapag ginawa mo yon, unti-unting bubukas ang mga pintuang matagal mong hinihintay. May mga pagkakataong darating, may mga taong papasok, may mga biyayang hindi mo kailangang habulin. Kasi ikaw na mismo ang lalapitan ng tamang pagkakataon. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil natuto kang maging totoo sa sarili mo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa reading na to. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumugma sa iyong sitwasyon, dalhin mo ang aral, iwan ng takot at patuloy na magtiwala sa sarili mong paglalakbay. Kung bago ka pa lamang sa Astro Luna Quest, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod nating zodiac readings, tarot guide
guidance at spiritual reflections. Mag-iwan ka rin sa comments ng simpleng "I receive this with gratitude" bilang paalala sa sarili mong bukas kang tanggapin ang mga bagong opportunity at aral. Hanggang sa muli, Libra, alagaan mo ang iyong puso, ingatan mo ang iyong kapayapaan, at tandaan, minsan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang matapang na desisyon, maging totoo sa sarili. This is Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod.